Can we give the Lord the best clap offering that we could give to Jesus today? Purihin po ang Panginoon. When people ask us what we do when we go to church, maaring marami na rin tayo nasasabi at iba't iba ang ating mga nasasabi. Tulad for instance, nasasabi siguro natin na pag tayo ay pumupunta sa ating simbahan, we go there to worship. Sinasabi natin na pag tayo pumupunta sa ating simbahan, we go there to pray. Maaring sinasabi rin natin, tama din naman, that when we go to church, we go there to fellowship with our other brothers and sisters in Christ. And as we continue to become part of a church, we truly realize the importance na regular kang nakaka-attend dun sa gawain ng church na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Lalong-lalo na sinabi sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and I read, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Na makikita natin sa pagbabasa ng verses na ito, talagang napakahalaga na tayo ay regular na nagiging bahagi ng gawain ng Panginoon, regular natin nakakasama ang mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga rin, at yan ang tututukan natin sa ating mensahe para sa araw na ito, na maging malinaw sa atin, ano ba yung ating ginagawa pag tayo ay tumutungo sa church? Ano-ano ba yung ating mga ginagawa when we go to the church? At ano ba yung ating mga ginagawa together as a church? Is the focus of our message for today na pinamagatan po nating what Christians do in church. And it is my prayer na hindi lang natin lubos sa maunawaan yung mensahe na ito, kundi ito ay maging gabay para sa atin as we pursue God's will for our lives as Christians and as a church. What Christians do in church. Minsan pa po tayo yumuko, umikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Heavenly Father, we thank you for today. Sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang magkasama-sama pumuli para po sa aming pananambahan, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Lumalapit po kami sa inyo ngayon with all humility, seeking forgiveness for all of our sins. For everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig ng mensaheng ito, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Maranasan po namin inyong pagkilos sa aming buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ang inyong dakilang pangalan, pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan, at maging sa oras na ito, ano lahat itinadakila as we pray. All of these things, we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen. What Christians do in church. And I would like to share today at least five of the most important things na ginagawa ng mga kapatiran pag tayo ay tumutungo sa simbahan. 5 bagay na ginagawa natin together bilang isang church. Beginning, of course, with number 1, that we preach the gospel. Beginning with this one, that we preach the gospel. For the Bible tells us in Romans chapter 10, verse 9 to 15, and I read, "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Dahil mula po dyan, sa verse na yan, sa Romans chapter 10, verse 9 to 15. At sa iba pang mga verses sa Biblia, lalo sa New Testament, makikita po natin na napakalinaw na kailangan ng tao si Jesus Christ. Napakalinaw na kailangan ng lahat ng tao si Jesus Christ. Kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, si Jesus lang ang pwedeng magbigay nun. Kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tanging kay Jesus lang pwedeng mangyari yun. Yung right relationship with God. At para sa lahat ng tao na nagnanais na magkaroon ng eternal life, mapunta sa langit, makapiling ang Diyos even in the afterlife, si Jesus lang ang tanging paraan para magkaroon ng eternal life. So when people come to church, this is what we do. We preach the gospel to people. Dapat yung church, malinaw na malinaw sa lahat ng tao na pag pumunta ka doon, maririnig mo doon yung gospel. Maririnig mo doon yung tungkol kay Jesus Christ. Kung paano siya nagpapatawad ng kasalanan, kung paano sa pamagitan niya nagkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, kung paano dahil sa Kanya meron tayong eternal life. Magkaroon man ng iba't ibang titles at iba't ibang topics sa isang taon na napapangaral mula dito sa ating pulpito. At marami naman talagang dapat pag-usapan. Kailangan natin pag-usapan ng maraming sinasabi ng Biblia tungkol sa paano maging isang Kristiyano sa mundong ito. Mararapat lang na pinag-aaralan natin mula sa Biblia ang iba't ibang mga doktrina at paniniwala ng mga Kristiyano at marami pang iba. Ngunit kailangan, at ito ang dapat natin laging ginagawa sa ating church, na yung church natin preaches the gospel. Na alam mo na every time we come on a Sunday, o kung ano pa maging araw ng ating pananambahan o gawain, yun ay pagkakataon para ang tao ay makarinig ng gospel message of Jesus Christ. Na pag meron tayong iimbitahin na mga kaibigan o kamag-anak natin upang sumama sa atin sa church, alam mo na, naku, dadaling ko to sa church. Kasi para pagpunta niya doon sa church namin, makarinig siya ng gospel message of Jesus Christ. Lalong-lalo na sa marami sa atin na present ngayon. O di naman kaya nanonood nito as a video. Alam mo ang naging impact ng pagkakilala mo kay Jesus Christ sa iyong buhay. Marami sa atin na makakapagpatotoo. Dahil nung nakilala mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, naranasan mo yung forgiveness of sins, na-realize mo yung kahalagahan na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya na dahil kay Kristo may eternal life ka, at marami ang makapagsasabi sa inyo na nabago ang buhay mo. Amen. Naalala ko tuloy ang isang sumikat na kanta nung araw, ang aking buhay ay binago niya. Natatandaan niyo ba yung kantang yan? May mga naalala ba kayong kumanta ng kantang yan? Kayo ba mismo nakanta niyo rin yung kantang yan? Dahil totoo naman na dahil kay Kristo, nabago ang buhay natin. Amen. At ang
desire natin at ang prayer natin, mangyari din yun sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Kaya, dun sa tanong na what Christians do in church, number one yan. In the church, and together as a church, we preach the gospel. We preach Jesus. We preach the power of God to change people's lives. At ito'y naririnig nila pag pumupunta sila sa church. At mula din dito sa church, we will be sending out people everywhere. To schools, to companies, to neighborhoods, to provinces, to other countries, to various events. Sa mga iba't ibang mga okasyon na tayo ay napapapunta, ito may mapa-reunion ng mga classmates natin, mga parties ng mga kamag-anak natin, mga kung ano-ano pang mga okasyon. Pinagpipray lagi natin na bigyan tayo ng Lord ng opportunity to be able to share the gospel, to be able to witness for Christ, to be able to tell another person kung anong ginawa ni Jesus sa iyong buhay at kung paanong pwede rin niyang maranasan yun pag siya'y nakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Na napakalaking bagay nung bawat isa sa atin ay natutunan, nung tayo ay naniwala, at nung tayo ay nagsabi, Jesus is my Lord. Amen. At ano pa? What do Christians do in church? We make disciples. What do Christians do in church? We make disciples. For Matthew chapter 28, verse 19 to 20, it says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Now, when we go to church, that when we have found the church where the Lord wants us to become a part of, to be a member of, nagiging malinaw sa atin na sa pamamagitan ng pagiging part ng church na yon, doon nagkakaroon ng discipleship. Na merong nagdi-disciple sa akin at meron din akong nadi-disciple. Dahil yun ang Christian life. When somebody asks, what is the Christian life? The Christian life is may nagdi-disciple sa'yo at meron ka ding dinidisciple. May nagdi-disciple sa'yo at meron ka ring dinidisciple. It begins, of course, sa pagkakaroon ng pastor na binigay sa iyo ng Panginoon. Na sa pamagitan ng pastor na yon, yung pastor na yon, lingkod ng Diyos, servant of God, shepherd of God, of the congregation flock entrusted unto His care. At yung congregation na yon, dinidisciple niya. And then later, dinidisciple niya yung mga tutulong din sa kanya mag-disciple ng iba, nang sila rin ay mag-disciple din ng mga taong ipadidisciple sa kanila ng Panginoon. And if there's one thing that we are also praying for, na matutunan nating lahat, na matutunan ng ating church, matutunan ng ating ministry, yung magkaroon ng proper discipleship ang bawat mananampalataya. Na magkaroon ng proper discipleship ang bawat mananampalataya. Na ang bawat isa sa atin ay maging true disciples of Jesus Christ, true believers and followers of the Lord Jesus Christ. Dahil pag ang tao ay nakarinig ng gospel message of Jesus Christ, he will respond. And he responds by repenting of his sins and in believing in Jesus Christ. At yung tao na nampalataya kay Jesus Christ at nagsabing, Jesus is my Lord, through the church, na di-disciples siya that will eventually lead to his water baptism.
And water baptism to us is a very significant event in our walk with the Lord. At napakahalaga na ang bawat Kristiyano, yung lahat ng mga magsasabing Christian na siya, na nakarinig na siya ng gospel, na nagsasabing, Jesus is my Lord, dapat nga, the soonest, ma-water baptize. Mapaunawa lang sa kanya, ano ba yung baptism? Pero the soonest, magawa niya yung water baptism. And you will always go back to that moment in your life na na-water baptize ka. At binabalikan mo yun bilang paalala sa iyong sarili, nung ako'y nabaptize, yun na rin nung sinabi mo, I have decided to follow Jesus, no turning back. Yun yung special moment in your life kung sa sinabi mo, I have decided to follow Jesus, no turning back. Hindi naman ibig sabihin na pagkatapos nun naging perfect na yung buhay. Pero alam mo na mula nung nangyari yon, may discipleship na nangyayari sa life mo. May nagdi-disciple sa'yo kung bakit nga nakarating ka doon sa baptism na yon. And then later, ikaw din ay may dinidisciple. Mga tinutulungang mag-grow sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Because discipleship is also all about teaching people, especially concerning what the Bible says about our life as a believer and follower of Jesus. For again, it says in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. And in the context of our church, we primarily believe that this is how we do it. That the pastor gets to disciple people in his church, especially those who would later become the leaders of that church. At yung mga nagiging leaders ng church na yun is helping the pastor in discipling the other members of the church. That in turn, yung mga members ng church na yun, may mga iba rin silang mga dinidisciple na dinadala ng Lord sa kanilang buhay. But we also believe in the importance of family discipleship. Lalong-lalo na kung yung buong pamilya ay bahagi na rin ng ating kongregasyon. Na yung mga magulang, lalo na yung tatay, dinidisciple niya yung kanyang pamilya. Dinidisciple niya yung kanyang asawa. Dinidisciple niya yung kanyang mga anak. Na yung buong pamilyang yon, ang declaration nila, as for me and my household, we will serve the Lord. Kaya naniniwala rin tayo na napakahalaga nun na dinidisciple ng mga magulang. Kung hindi man pa, minsan kasi nangyayari din na hindi pa agad mananampalatay yung ama. Minsan, mas nauuna yung babae. Pero yung babae, ganun pa rin yung kanyang prayer, yung kanyang desire, na yung buong pamilya niya makakilala sa Lord. Yung buong pamilya niya, kasama na yung asawa niya, o kung sino pa yung hindi mga mananampalataya, makakilala sa Lord at ma-disciple dun sa church na kanyang kinabibilangan. Nang sila rin matuto mula sa Biblia kung paano maging isang true disciple of Jesus Christ, paano maging isang true believer and follower of the Lord Jesus Christ. And when we disciple, we talk about discipleship. We tell people about discipleship. Pero kasama rin doon that we show to people what discipleship is. And that as we show this to them, we help them as well. We guide them as well so that they too will be able to disciple others. Going back even to the preaching of the gospel, it's very important that not only do people get to hear the gospel message of Jesus Christ, kailangan din maturuan natin yung mga kapatiran natin, paano rin, sila rin mag-share, sila rin magpipreach ng gospel. So how does the pastor do that? He disciples people concerning how to preach the gospel. He disciples people by not only telling them, but also in training them and in showing them
how to preach the gospel to others. Dahil napakahalaga na nangyayari ang discipleship sa buhay ng isang Kristiyano. Na merong nagdi-disciple sa iyo at merong ka ring dinidisciple. Number 3, we equip His people for works of service. We equip His people for works of service. For the Bible says in Ephesians chapter 4, verse 11 to 16, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then, we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Kaya pag sinasabi natin, what do Christians do in church? What do we do together as a church? We equip God's people, His people, for works of service. Or in short, gusto natin, lahat ng nagiging Christian, lahat ng nagiging disciple ni Jesus, lahat ng nagiging believer and follower of Jesus, nagsuserve. May ministry. May ginagawa sa church. May ginagawa together as a church. May ginagawa in the kingdom of God. Kaya nga ang sabi ron sa Ephesians 4, especially in verse 11, binigay daw ni Lord yung mga leaders sa church tulad ng mga nabanggit. Yung apostles, yung prophets, yung evangelists, pastors, and teachers. At lalo na yung mga pastors sa kasalukuyang panahon na tumatayo bilang spiritual leaders ng karamihan ng mga churches. Ibinigay daw ni Lord yung nagli-lead sa church to do what? To equip His people for works of service. Yung pastor, bagamat siyempre as a leader, marami siyang mga ginagawa, marami siyang mga dapat gawin. Ngunit isa sa ginagawa ng pastor, turuan ang mga tao paano maglingkod sa Diyos. I-identify ang mga tao sa iba't iba nilang mga talents, giftings, abilities, experiences, and background. At pag na-identify niya ito, ma-encourage niya. Mag-ministry ka, mag-serve ka. Sumali ka sa ganitong ministry. Magpa-train ka. And then use what God has given unto you for His glory. In fact, besides na makita ang isang Christian na nakakapag-share ng gospel, besides na malaman ko na may naimbitahan siya na madala niya sa church, besides na makita ko na ang isang kapatiran, meron na siyang dinidisciple na mga dinala niya sa church para mas lalo makakilala sa Lord. Isa na nagbibigay, sa akin ng personal na kaligayahan bilang lingkod ng Diyos is seeing people serving God. Iba-iba ang personality ng tao. May tahimik at meron ding maingay. May kilala ba kayong ganun? Sino-sino sa inyo yung tahimik lang? Diba? Parang hindi naman.
May mga yung katabi ninyo, ano ba yan? Describe nyo nga yan. Tahimik o maingay? Diba? May mga taong parang mahiyain. Tapos meron naman na, ano bang opposite ng mahiyain? Yun na. So, may tahimik, may maingay, merong mahiyain, at may makapal. Pero lahat ng klase ng personality, may place in the kingdom of God yan. Lahat ng klase ng personality, may place in the ministry. Kailangan din talaga natin ng mga mahihiyain, lalo na pag sobra na yung mga makakapal. Alam, may balance din. Di ba? Pero yung mga katabi ninyo at mga nakikinig ng message na to, may kanya-kanya kayo talagang mga talents. Kaya yung mga talentado, di ba? Sana talaga malaman natin ano talent niyan at kung totoong talent niya talaga yun. Yung iba kasi, hindi tayo sure. Ano? Yung iba nag-i-illusion na talent nila. Pero kung totoong yun ang talent mo, magamit yan sa church. Tulad ng singer. At lahat ng mga singer, mag-amen. Diba? Meron talagang magaganda boses. At sa church, syempre, isa yan sa lagi nating nakikita yung nagpapaawit, worship leader, yung nagbaback up sa kanya. Pero alam nyo, may iba pang silbi yung magaganda boses, lalo na pag yung tinatawag nating special number, or in our church, we call it reflection song, na pagkatapos ng mensahe, yung maganda boses, kakanta ng isang awit na maaring related dun sa mensahe, nakaka-bless pakinggan ang mga taong magaganda boses at ginagamit nila yung kanilang boses to glorify God. Kaya pakisabi niyo sa inyong katabi, kaya gusto ko naririnig ang boses mo. Kaya gusto kong naririnig ang naranasan niyo na ba yon? Pumunta kayo sa church, may nag-special number o nag-reflection song. Hindi ka kumakanta, nakikinig ka lang, pero blessed na blessed ka. Kasi talent niya yun eh. Kaya dapat yung maganda boses, pinakakanta natin. At yung hindi maganda boses, hanapan natin yan, meron din yung pagkakalagyan. Diba? May pagkakalagyan din yan. Dahil ang bawat isa sa atin may talent, may giftings, may abilities. Sa Bible pa nga, may mga tinatawag pang mga spiritual gifts. Tapos merong mga abilities. Tulad ng pagluluto. Isang napakahalagang ability yan, lalo na sa church. Dahil alam mo naman ang simbahan, ang mga tao laging kain ng kain. Diba? Kain ng kain. Kaya napakahalaga yung ministry na yan, yung pagluluto. As may mga mahusay sa pagkukumpuni. Ako, isa sa blessed na blessed ako, yung mga MacGyver. Alam niyo ba yung MacGyver? Nung araw na series yun eh. Yung mga kabataan katulad namin, di nakilala si MacGyver. Diba? Pero nakaka-bless yung mga MacGyver sa church. Yung pag yung parang nakaabang sila na may masira sa church. Ay, praise God, may nasira na naman. May silbi na naman ako sa simbahan. Diba? Either pintuan yan, o aircon yan, o kung ano-ano pa. Naalala ko tuloy yung aking late father, si Dadmon. Kasi yun siya. Nakaabang siya lagi sa mga nasira. Tapos walang kailangang magsabi sa kanya, binovolunteer niya sarili niya. Minsan nga, hindi ko alam kung siya na rin yung sumira para lang may maayos siya. But praise the Lord for people like that. May abilities na gano'n. O kaya pag-aayos ng sasakyan at kung ano-ano pa. Ability yun eh. So kung ability niya yun, lalo na nung nagtatrabaho siya, o habang nagtatrabaho siya, o nininegosyo niya, pati yun magagamit in the church. Talents, giftings, abilities, even experiences. Mga karanasan nung araw. Nakuha naman yung mga naging karanasan mo nung araw, pwedeng kahit pa yung mga masasaklap na karanasan. Pero pag naging Christian, kahit pala yung masaklap na karanasan at episode sa buhay mo,
abay pwede pa rin gamitin ng Lord yon para makapag-serve ka. Kaya, sa napakaraming mga churches at napakaraming mga ministries, nagkakaroon ng mga pagkakataon para ang tao ay makapag-ministry at makapag-serve sa mga drug addict. Bakit? Addict ka kasi dati. Diba? Praise God. Siguro addict yun, yung isang natawag yun, ano? Kaya pakisabi mo sa iyo katabi, addict ka ba dati? Sa bagay, mukha nga, pansin ko. Naging malinaw na sa akin, ba't ganyan ka? Diba? Oo, kahit pa nga yung, for example lang, ng babae. O, pakisabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi mo ginawa yan, yung pambababae. Diba? O, ba't ko baka... Bagong kasal lang kayo, Ang aga naman masyado yata niya. Diba? Minsan kahit yung pababae. Napatawad ka na ni Lord dyan. At lalo napatawad ka na ng asawa mo tungkol dyan, ng pamilya mo. Pero syempre, meron mga napupunta sa church na ganun yung naging eksena ng buhay nila. Biglang nagkakaroon ng ministry to heal marriages. Nagkakaroon ng ministry to heal people who experience such pain. And then ikaw, mula sa pinanggalingan mong experience na yun, akalain mo gagamitin ka ng Lord to minister and to serve in that particular area of concern. Kaya ngayon yung pastor, yung mga leaders ng church, yun talagang isa sa ginagawa. Inaalam natin, ina-identify natin ang talents, giftings, abilities, experiences, even yung background ng mga kapatiran. Minsan, nabibiyayaan ang church ng mga teacher, mga nurses, mga negosyante, mga nasa politika, at kung ano-ano pang mga iba't ibang larangan sa lipunan. At lahat ng background na yun, pwedeng maging pamamaraan, paano yung taong yun ay makapag-minister at makapag-serve. Kasi ang punto dito sa Ephesians 4:11 to 16, no? Ephesians 4:11 to 16, dapat lahat nagse-serve. Dapat lahat nagse-serve. Dahil pag lahat nagse-serve, sa pamamagitan ng pagse-serve mo sa Lord through the ministry, unang-una, ikaw bilang Christian, doon ka nagmamature. Doon ka nagmamature. At pati yung buong church, doon din nai-establish at nagmamature. Unang-una, ikaw na nagsiserve, nagmamature. Bakit? Kasi may mga ma-encounter kang mga tao habang nagsiserve ka. At sa pag-encounter mo ng mga tao habang nagsiserve ka, iba-iba rin ang ugali niyan. Diyan ka matututo ng patience. Diyan ka matututo ng forgiveness. Diyan ka matututo ng love. Kaya minsan pag sinasabi nila, naku, pag nagkasama yung mga yan sa ministry, baka mag-away-away yan. Hindi naman pwede hindi natin sila pagsamahin dahil lang dun. Kailangan matutunan nila na pag nagsama-sama sila, paano hindi sila mag-away? At kung mag-away man sila, paano sila magpapatawaran? At pagkatapos nun, nagmamature na. Pero mo, hindi naman pwede talaga yung walang pinagdadaanan. Parang ano ba, sabi nila, pag kinasal yan, tulad nito, itong dalawang to, mamaya mukhang kakaunselan ko yata dapat ito. So you pray, Lord, i-bless me yung marriage nila. Pero alam din ng marami sa inyo na matagal ng kasal, yung kailangan pagdaanan nila ang lahat ng mga pinagdadaanan ng mag-asawa. Pero dahil Kristiyano na sila, na-apply nila sa kanilang marriage ngayon yung natutunan nila mula sa Panginoon. Kaya kahit may pinagdadaanan, hindi sila mag-give up. Hindi sila maghihiwalay, kundi magmamature. Ganon din sa pagsuserve. Kung bakit tayo nagmamature. Kasi na-encounter mo si brother, na-encounter mo si sister, pero ina-apply mo yung natututunan mo sa Biblia sa inyong pagsuserve together. Kaya kahit ano mo mangyari, hindi ka magtatampo. At kahit pa nga nagtatampo ka, hindi ka pa rin magli-leave the group.
Hindi ka rin basta-basta rin magwo-walk out. Kasi, nagmamature ka dahil ngayon, nagsiserve ka na. Kaya ang gusto ko talaga, lahat ng Christian, mag-serve. Dahil pag nagsiserve, dun ka magmamature, dun din magmamature, pati ang ating simbahan. Kaya, pakisabi niyo muli sa inyong mga katabi, praise the Lord at nagmamature ka na. Diba? Praise the Lord. Nagmamature ka na. Diba? Kaya wala nang magli-lead the group. Amen ba tayo dyan? Wala nang magwo-walk out. Amen ba tayo dyan? Diba? Praise the Lord. And, of course, we appoint leaders. Yan ang ginagawa natin sa church at ginagawa natin together as a church. Hindi lahat nagiging leader, hindi lahat called to be a leader, pero meron. May mga tinawag talaga to be spiritual leaders. And you get to see that as you become part of a church. At lalo na when you get to serve in the church. In Acts 14:21-23, it says, they preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, committed them to the Lord in whom they'd put their trust. So when we preach the gospel, may mga magre-respond at makakilala kay Jesus bilang Lord and Savior. And we disciple them. We disciple them. Nang matutunan nila ang ibig sabihin ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano. And we equip them for works of service. Hinahanap natin at tinutulungan natin sila sa pagsuserve sa Lord. At yung mga nakikita mong nagsuserve, totoo to eh. Nagsisimula talaga ang leadership sa servanthood. May mga tao na kahit hindi mo pa binibigyan ng title, ng posisyon, pero nakikita mo, siya yung masipag. Nakikita mo, siya yung gumagalaw. Nakikita mo, siya yung walang arte. Nakikita mo, siya yung hindi pasaway. Nakikita mo na ang iniisip niya, paano talaga siya makatulong at hindi lang niya yung sinasabi, ginagawa niya. Kaya kulang na lang, bigyan mo na talaga ng posisyon at titulo just to make it official. Nakikita mo talaga kung sino yung dapat na maging leader, hindi dahil boses siya, hindi dahil palautos siya, hindi dahil sinasabi niya na ito ang mga dahilan bakit dapat ako leader, kundi nakikita mo sa kanyang karakter. Nakikita mo sa kanya ng ginagawa as he serves, as he or she serves, ay ito. Yan ang leader. Yan yung dapat na mga maging leader sa loob ng simbahan. At ako'y naniniwala na may mga tinawag talaga si Lord. Siyempre, na maging leader among our men. Dahil lalong-lalo na, yung mga pamilyado, may asawa, may mga anak, at yung iba pa nga, may apo na. Napaka-importante talaga that the men in our families, that the fathers in our families, that the husbands that you have, become true leaders, especially of your families. Sa kanila talaga nagsisimula yun eh. At sila yung nagdi-declare nun. As for me and my household, we will serve the Lord. In fact, sinabi pa nga sa New Testament, ang hirap naman na maging spiritual leader sa church, yung hindi niya ma-lead, yung sarili niyang pamilya. Malinaw yun eh, na qualification ng spiritual leader. Paano yung marriage niya? Paano siya sa asawa niya? Paano siya sa anak niya? Kasi sabi doon sa New Testament, paano pwede maging spiritual leader? Sariling household niya. Hindi niya, paano pa yung household of God? Hindi naman sa walang nagiging problema ang pamilya, dahil meron din naman yan. Lahat ng pamilya meron. Pero ang tanong is, paano? Pag tinanong mo yung asawa niya, pag tinanong mo yung mga anak niya, ang sabihin ba nung asawa niya, ay talaga, praise the Lord po, yung asawa ko po talagang ang buhay niya ay binago ni...
Lanang siya'y nagpasya. Ano pa ba yung lyrics doon? Ano ba yun? Ano ba yun? Ang aking buhay ay binago niya. Kahit pakantahin niyo po siya nung kantang yan. Yung asawa mismo magsasabi, praise the Lord. Talaga po, glory to God. Yung anak mismo magsasabi, ako praise the Lord po. Kung ano po yung nakikita niyo po sa church, hindi po yung nakikita niyo po dun sa... Pero kung yung sasabihin nung anak, ganyan ka naman, pag sa church, ang galing-galing mo. Pero sa bahay, plastic ka! Plastic! Ang hirap talaga maging spiritual leader, no? Kasi malinaw na sinabi sa Bible yun, hindi pwedeng, yung paano ka sa bahay mo? Kaya kailangan yung men, and I say this to all of the men in our church, and even as a challenge. Ako naman, nakikita ko naman na halos karamihan naman ng mga kalalakihan natin dito ay bukod sa mga tunay na lalaki, mga lalaking naglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. But I pray, really, that all of the men in our church would be able to truly lead spiritually their families. Pero, even through history, makikita, even in the Bible, from the Bible and even through history, you would see a lot of women na ginamit talaga ng Panginoon. Noon at hanggang ngayon. Makikita mo, noon at hanggang ngayon. In other parts of the world nga, na hindi ganun karami talaga yung kalalakihan at minsan wala talagang spiritually called among the few men that are there, na yung mga women talaga ang nagtataguyod nung simbahan. And I believe that there are women who've been called by God to spiritual leadership. At ganun din sa mga kabataan. Marami na mga pastor ngayon tinawag ng Diyos nung sila ay kabataan. I myself, one of the challenges that I had early on in my ministry, ako'y tinawag at ginawang pastor nung family church namin nung mga panahon na lahat talaga, yung buong kongregasyon na pagpapastoran ko, lahat ng mga uncle ko at auntie ko, lahat ng mga nagpalaki sa akin mula yung nagpalit ng lampin ko dun sa simbahan na yun. So, but as a teenager, I was called to pastor that church. And there are those who even in their youth, they will receive their calling in spiritual leadership. And that is what we do in church. We identify people. We not only confirm their calling, but we train them to become leaders the way the Bible wants spiritual leaders to be. At lalo na sa panahon na to, as Filipinos, even in our own country, ito isang napakalaking problema, yung leadership. Yung leadership. Lalo na sa politika, lalo na sa gobyerno. Kaya, ang panalangin natin sa simbahan, maturo natin ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging isang spiritual leader. And begin to be able to identify people among our men, among our women, and even among our youth who have been called by God to lead. At paano ba talaga nagiging isang tunay na spiritual leader? And finally, we plant churches. Yan ang ginagawa ng mga Christians sa church. Nagpapasalamat tayo sa Lord na tayo magkakasama ngayon. At pinagpipray ko, forever na to. Kung po pwede, wala talagang mamamatay. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, huwag kang mamamatay. Pero alam naman natin ang katotohanan. Diba? Alam naman natin ang katotohanan. Meron tayong kung hindi pa muling babalik ang Panginoon, talagang may date yan na siya nakakaalam kung kailan yan. Pero, praise God na magkakasama tayo ngayon. Pero, darating din ang panahon na meron tayong mga kasama dito na ibibless natin, ibibless ng church natin para gawin niya yung pinagagawa ng Lord sa atin to plant churches. Dahil sabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5 to 7, what after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe.
as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So you're the one who plants, nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Within the church, meron talagang tinawag si Lord na ito yung nagpa-plant, at may tinatawag din si Lord na ito rin yung tumutulong para yung plinant ay mag-grow. And there's one thing that the Christian church has been doing consistently mula nung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:19 to 20, yung go and make disciples. Noon at hanggang ngayon, itong consistent na ginagawa ng lahat ng mga true disciples of Jesus Christ. They plant churches. And even our ministry, ang Rise Up Ministries, as our ministry at the time of this preaching, has been doing ministry for 30 plus years. Mula nung nagsimula ang ministry natin noong 1994, sa bawat conference na pina-organize sa atin ng Panginoon, ito may tungkol sa mga kabataan, ito may tungkol sa worship, o tungkol sa missions. Tulad din nung huling conference kung saan ako'y nag-preach. Tayo ay ginamit at patuloy na ginagamit ng Panginoon to preach the gospel and to encourage Christians and churches to preach the gospel and to plant churches. Indirectly and directly, our ministry has planted so many churches in the last 30 years. At patuloy tayo magpapagamit sa Panginoon as a church para magawa natin yung pagpaplant ng churches to as many places in the Philippines and to as many places in the world. As a pastor, there's a part of you that's mixed emotion whenever dumadating na yung time na meron kang kailangan i-release to be able to plant a church. On one hand, nandun yung sadness dahil maaring physically hindi kayo madalas na magkikita. Tulad ng dati, na weekly, every Sunday, nagkikita kayo. But also, there is this joy na yung taong yun, tinanggap niya yung calling mula sa Panginoon to plant a church. And that you have helped this person and that you will continue to help this person in their growth in their faith as God enables our church through these people to plant more churches worldwide. And I pray, especially this year and in the coming years, na ito ay patuloy na magawa ng ating simbahan, ng ating ministry. What do Christians do in church? We preach the gospel. We make disciples. We equip these people for works of service. We appoint leaders. And we plant churches. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Pakilabas mo nga yan, Kuya Oden. Help us, Lord, to grow. Help us, Lord, to grow. Dahil pag ginagawa natin yung mga sinabi natin today sa church, pag ginagawa natin together, yung mga pinag-usapan natin dito sa church, dun tayo lahat nag-grow. Kaya paki-zoom po ninyo ang slide na ito. Kindly take a picture of this slide and then later post this on social media, sa mga social media platforms ninyo. Repeat after me and say these words, help us, Lord, to grow. Can you say it again? Help us, Lord, to grow. And can you say it one more time? Help us, Lord, to grow. Minsan pa po tayong yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama po muli para sa aming gawain, lalong-lalo na sa pakikinig ng inyong mga salita. This is our prayer. Help us, Lord, to grow.
Help us, Lord, to grow in our Christian life. Help us, Lord, to grow as a Christian church. Help us, Lord, to grow as a Christian ministry. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy po naming maunawaan at tunay na ma-apply sa aming buhay ang mensaheng napakinggan po namin sa oras na ito, sa araw na ito. As we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.